Nagpanik ang Iran matapos tanggihan ni Trump ang mahinang, paulit-ulit na kasunduang ginawa para bigyan ng panibagong buhay ang rehimen ng Tehran nang hindi nilulutas ang problema sa nuklear. Lalong lumala ang krisis nitong Lunes, ika-18 ng Mayo 2026 nang dumating sa Estados Unidos ang panukala ng Iran na walang totoong ibinibigay, walang matibay na garantiya at walang uri ng pangakong hinihingi ng Washington. Hindi pumayag si Trump na pumirma lang ng papel para lang masabing may kapayapaan at hindi rin siya nahulog sa bitag na hayaan ng mga ayatola na makahinga, mag-organisa muli ng kanilang presyon sa Golpo at lumabas na nagsasabing sila ang nanalo. Itinulak ng White House ang rehimen. Pumili ang Iran na magbigay ng malinaw na aksyon o ipaliwanag sa mundo kung bakit sila nagpakita ng hungkag na kasunduan at ginawang palabas pampolitika ang kanilang takot. Ikukuwento ko na sa iyo lahat ng yan. Pero ngayon, gugustuhin mong nakasubscribe ka sa channel para manatiling maayos ang iyong impormasyon. Real-time na impormasyon, pinakamataas na kalidad ng pamamahayan, ayon sa kredibilidad ni Milson Alves. Dumating ang panukalang Iranian sa pamamagitan ng dituwirang channel na pinamagitan ng Pakistan matapos ang ilang araw ng pag-uusap ng ministro ng Panloob ng Pakistan, si Mohsin Naqvi, sa Tehran. Ang problema para sa Iran ay walang tunay na pagbabago sa bagong alok. Sinuri ng mga autoridad ng Amerika na ang dokumento ay may maliliit lang na pagbabago at hindi tumutugon sa pangunahing hinihingi kaugnay sa panukalang nais ng Iranian ng negosasyong may laman, detalye at mapapatunayang pangako. Gusto ng Tehran na magpalipas ng oras, bawasan ang pressure at itulak sa Washington ang pabor sa rehimen nila. Tinaman ng Amerika ang estratehiya ng Iran sa pagtanggi nito. Inasahan ng Iran na gawing bitag ang negosasyon, magbigay ng limitadong panukala, akusahan ng Estados Unidos ng pagtanggi sa kapayapaan at gamitin ang pandaigdigang pressure para makakuha ng konsesyon. Hindi pumatol si Trump sa larong yon. Kumalat sa Washington na kung hindi tatanggapin ng Tehran ang seryoso at detalyadong pag-uusap sa problema, maaring lumala muli ang krisis. Inalis nito sa Iran ang kalamangan ng pagpapanggap at pinilit ang rehimen na mamili, magbigay ng totoong konsesyon o humarap sa bagong presyon. Sa sitwasyong ito, pinabilis ng Tehran ang palabas sa kipot ng Estado. Inilunsad ng rehimen ang tinatawag na Autoridad ng Kipot ng Golpo ng Persia, ang PGSA. Sinabi nilang kailangang makipag-ugnayan ng mga sasakyang pandagat sa bagong estruktura para makadaan. Malinaw ang layunin nila. Ipakita ang kontrol, magdulot ng takot sa merkado ng dagat at magpanggap na Iran lang ang gumagawa ng mga patakaran sa mahalagang rutang ito. Ipinapakita rin ng kilos na ito ang kanilang pagkabalisa. Kapag kailangang biglaang magtatag ng autoridad, magbukas ng opisyal na social media account at mag-anunsyo ng patakaran habang may negosasyon, hindi kampante ang gobyerno. Nililika nila ang kapangyarihang pampulitika kahit unti-unti silang nawawala sa negosasyon. Alam ng Iran na hindi tinuturing ng White House ang kasunduang ito bilang isang simbolikong kilos. Gusto ng Washington baguhin ang matagal ng pinoprotektahan ng Tehran, ang nuklear na kakayahan at estrukturang militar na sumusuporta sa pananakot nila sa rehiyon. Dahil dito, hindi na kumbinsi ang Iran, hindi nito nalutas ang problema at binalot lang sa ibang anyo ang lumang posisyon. Tinanggihan ito ni Trump dahil magpapalakas lang sa rehimen, magbibimbay ng benepisyo sa ekonomiya at magbibigay ng oras para maghanda muli sa gitnang silangan. Ginamit din ng Tehran ang Hormuz bilang palabas ng hindi nakuha sa negosasyon ang inaasahang resulta. Ang paniningil ng tol, paghingi ng koordinasyon at paggawa ng daan ng dagat ay nagiging reaksyong pampulitika. Gusto ng rehimen ipakita sa mundo na may alas sila pero may kapalit yon. Ang bawat banta sa Golpo ay nagpapalakas ng pag-iisa sa Iran, nagpapalayo sa mga kumpanya, nakakainis sa mga gobyernong umaasa sa paglalayag at pinapatibay ang argumento ni Trump na huwag bigyan ng konsesyon ang Tehran ng walang tunay na garantiya. Makikita rin ang pagkadesperado ng Iran sa pagmamadali nitong mapalapit sa China at Rusya. Naghahanda si Putin sa pagbisita sa Beijing upang talakayin ang isang estratehikong pakikipagsosyo kay Xi Jinping. Sabi ng Moscow, pipirma sila ng halos 40 dokumento, nagkakaisa ang mga karibal ng Estados Unidos dahil alam nilang inilagay ni Trump ang tunay na halaga sa mesa. Kapag nagsanib puwersa ang Moscow, Beijing at Tehran, ibig sabihin ay muling nararamdaman nila ang panggigipit mula sa Amerika.
Dumaan pa rin sa Pakistan ang pressure bilang daluyan ng komunikasyon dahil hindi direktang nag-uusap ang Estados Unidos at Iran tungkol sa pinal na nilalaman ng kasunduan. Gusto ng rehimen ng tagapamagitan, gusto rin ito ng kaluwagan. Gusto nila ng oras at malabong salita, samantalang si Trump ay resulta ang gusto. Ito ang dahilan ng banggaan ngayon. Para sa Washington, hindi sapat ang salita ng Iran tungkol sa kapayapaan. Kailangang ipakita ng rehimen na tinatanggap nila ang mga tunay na limitasyon sa mismong pinagmumulan ng panganib ng krisis. Ang paggamit ng propaganda ng Iran ay sumusunod din sa ganitong lohika. Sinusubukan ng Tehran gawing pagkatalo ni Trump ang pagtanggi ng Amerika, pero iba ang ipinapakita ng mga sumunod na pangyayari. Nagbigay ng panukala ang Iran, nakatanggap ng negatibong sagot. Sinubukang patindihin ang tono sa Hormuz, naghanap ng pampulitikang suporta sa alyansa kasama ang Russia at China at nagsimulang ibenta ang imahe ng kontrol. Ganito umasta ang isang rehimen kapag alam nitong hindi tatanggapin ng White House ang kasunduang walang seryosong pagtupad. Magkakaroon lang ng kasunduan kung may totoong aksyon. Nasa ilalim ng presyon ang nagpadala ng mahinong dokumento. Ang agarambungan nito ay isang mas mahigpit na yugto ng negosasyon. Malinaw na sinabi ng Washington na hindi gagamitin ang diplomatikong palugit para gantimpalaan ang pagdadahilan. Pwedeng ituloy ng White House ang militar na pressure, ekonomikong pressure at pakikipag-ugnayan sa mga kaalyadong panrehiyon habang hinihingi ang mas malalim na usapan tungkol sa programang nuklear. Sinubukan ng Tehran na itulak si Trump sa isang minadaling kasunduan. Ibinalik ni Trump ang presyon sa rehimen. Maingat na nagmamasid ang China dahil umaasa rin ito sa matatag na supply na enerhiya. Ayaw nito ng pagsabog na magpapamahal sa ruta, langis at transportasyon. Sinusubukan ng Rusya na magpakitang kasama ng Beijing bilang bahagi ng blokeng laban sa Washington, habang ang Iran ay nagtatago sa mas malaking laro. Pero ang krisis ay nagsimula sa Tehran at bumalik din sa Tehran. Ang nagbigay ng hindi sapat na panukala ay ang rehimeng Iranian. Ang rehimeng Iranian ang nagtangkang magpataw ng bagong otoridad sa Hormuz at kailang mamili gayon sa pagitan ng totoong konsesyon at paglala. Tinanggihan ni Trump ang kasunduan dahil sa panlilinlang. Ayon sa kanya, walang tunay na pagbabago sa dokumento kaya mauulit lang ang problema. Ayaw ng White House bigyan ng Iran ng estratehikong pahinga para makahinga ang rehimen, maayos ang kanilang propaganda at magpatuloy sa parehong landas. Ipinakita na ni Trump na ang mesa ay hindi lang para sa diplomasya, pahayag at saradong pagpupulong. Alam ng rehimen ng Iran na may malalakas na opsyong militar ang Washington na handang gamitin kung igigit ng Tehran ang isang hungkag na kasunduan at patuloy na susubok sa mga hangganan ng Estados Unidos. Maaring tamaan ng matinding pambubomba ang mahalagang estruktura ng rehimen at ang operasyong panlupa sa estratehikong lugar ay nagsisilbing mensaheng pampulitika at militar. Hindi nakikipagnegosasyon si Trump para iligtas ang mga ayatollah. Binibigyan lang niya ang Iran ng huling pagkakataon bago tuluyang maging aksyon ang presyon at bumalik sa labanan. Mabigat tuloy ang pagtanggi. Pinipilit nito ang Tehran na tumigil sa diplomatikong laro at ipakita kung handa ba itong bayaran ang tunay na kapayapaan. Ako si Milson Alves, internacionalista, layunin kung bigyan ka ng totoong impormasyon araw-araw. Tingnan ang mga news link sa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging bahagi ng komunidad ni Milson Alves.